Morning, Yorme. Okay, let's acknowledge the presence of our city mayor, Mayor Francisco Escobedo Domagoso, ang ating Yorme ng Maynila. Vice Mayor Chief Atienza. Of course, nakikita mo ang ating konsehan Awis Leader ng District 2. Luwag. Salamat po sa ating Yorme at Vice Mayor sa sobrang busy nila na isingit tayo ngayong araw. Yan, maraming po salamat. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay number unang-una sa priority Yorme. ng ating Yorme at ang ating Yes. Vice Mayor. Yorme, ipapakita daw po nila ang kanilang bagong pustiso, kaya lahat yan nakasmile ngayon. Yes. Bagong kabit po ang kanilang mga dentures. Beneficiaries po ang ating nabigyan ngayon ng libre pustiso program from District 1 to 6. Course courtesy of MHD, OSCA, Powerhouse, and JLY. Show your ngipin. Show your teeth. Ayan, ipakita po natin sa Yorme ang ating bagong ngiti. Yan. Boss! Hindi ko na po matatagalin dahil alam ko po ay kinaaabangan niyo po ang mga balita po ng ating punong lungsod at Vice Mayor Chi Atienza, hindi po ba? Opo, may mga natanggap na po ang lahat. Ayan, hindi ko na po matatagalin, ibibigay ko na po sa kasunod na tagapagsalita. Palakpakan po natin ang Vice Alcalde, Vice Mayor Chi Atienza. Magandang umaga. Kamusta po kayo? Parang gwapo naman ang pogi kayo kahit hindi pa nagbabago ang inyong mga ngipin. Pero bago ang lahat, gusto ko muna bumati kay Dr. Grace, kay Michelle, sa lahat ng mga dentista na narito, at syempre sa aming mga lolo at lola. Alam niyo ano kami nangangampanya ni Yorme? Talagang sabi namin, prioridad namin, ay balik ang tangos ng ilong ninyo bilang Manilenyo. Nakita niyo po ba yon? Pagpasok niyo, may nakita niyo biglang naalagaan na bigla ang senior citizen. Sama po ba ako? Pero ang hindi ko aakalain,
Hindi lang matatapos ng ilong ang mangyayari, kundi gaganda at popogi pa kayo dahil sa inyong meeting. Kaya palakpakan po natin, lalo na si Kagawa Jason, ang power tools na tumulong po sa amin. Powerhouse. But nevertheless, natutuwa ako dahil tinitingnan ko kayo ngayon, mukhang pagkatapos na ilagay ang iyong mga pustiso, magkakaroon na kayo ng bagong love life. Kinikilig si nanay, oh. Pero alam niyo, sa totoo lang, ako, sinabi ko sa inyo dati, susuporta kay Yorme ng buong buo. Ngayon, ginawa niyo akong vice-alcalde ninyo. Mas susuportahan ko po ang lahat ng mga programa at polisiya na gusto niyo para mapangalagaan kayo. Dahil kayo, ang aming number 1 love. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat at naway ma-enjoy nyo ang inyong mga bagong mukha. Mamaya pagkatapos ito, maisalpak sa inyong mga aming. Good morning at Manila, God first! Okay. And now, ang pinakahihintay po nating lahat, ang mensahe mula po sa ating dakilang Yorme ng Maynila, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Thank you. Thank you, pare. Maupo po kayo. Yata kasya. Anyway, hindi, wala akong mic. Thank you sa ating mga minamahal na kapwa manggagawa sa pamahalang lungsod ng Maynila na pinangungunahan ng ating Vice Mayor Chi Atienza, Manila Health Department Director Grace Padilla, at ang ating Director. Ginawa ko po yung Director ng Oscar, bata. Kasi nung kami nung batang-bata, kayo nag-alaga sa amin, ang mga matatanda natin. O ngayon kayo naman, matanda na, yung bata naman ang mag-aalaga sa inyo. Andyan si Director Shay at ang ating mga magagaling na dentista. Palakpakan natin ang ating mga dentista. Other medical frontliners na kasama natin na pagtagumpayan itong simula ng mahaba pang landas na tatahakin natin kasama ang ating mga private sectors partner. Natutuwa po ako, bagamat wala tayong kapera-pera pero ang daming nagdo-donate sa lungsod ng Maynila. Kaya special mention, Powerhouse, NJLY, at sa iba pa. Sana mabasa sila ng ulan para dumami pa sila. At nais ko rin ipakilala sa inyo, dalawa lang po ang babae ko sa buhay. Kasi nanay ko wala na eh. Dati 3 babae ko eh. Ano na rin, pahinga na ang nanay ko. May edad na rin naman siya at that time. Kaya ako uli lang lubos sa magulang. Plus, solo pa ako. Lalo kung uli lang. But bukod sa ex-girlfriend ko, na misis ko na ngayon, andyan din yung daughter ko, si Frances. Sama natin yan, anong tawag yan? Nagdi-deliver, no? Kasi maraming sumusulat sa akin na tao. So ako naman, hanggat mari, sinisinop ko isa-isa. Binabasa ko yung mga sulat ng senior, ng kabataan, may sakit, may pangangailangan. Tinatyaga ko talaga yun.
Ewan ko kung nababalitaan nyo, may mga umiikot sa inyo mga barangay, madaling araw, gabi, tanghali, hapon, umaga. So this will continue for what you call Kaagapay program. But today is a special day. This is one of many meters and kilometers of our journey of your city government with private sectors through the leadership of Manila Health Department Dr. Grace Padilla na ibalik ang ngiti ng mga paborito ko. Kaya sabi ko lagi sa mga kabataan, sabi ko, although bata naman ako, kaya lang pasensya na kayo. May special place in my heart yung mga lolo't lola ko at senior citizens sa Maynila. Eh siguro nakuha nyo na kung bakit. Pagka uli lang lubos ka na, naghahanap ka rin ng ibang parang nanay mo, parang tatay mo. Eh siyempre, malalakas pa katawan nila, tukod naman kami sa chicha. Alan Chape. Nung ako naman ang lumakas at nakaluwag sa buhay, I wanted to, give back to my parents. Kaya lamang, uubusin ka talaga ng birthday. Talagang ang birthday kumukonti araw-araw. Nataon naman na wala na sila. So if I could do it also to our senior citizen in the city of Manila. As like, para ko kayong nanay, para ko kayong tatay, na ma-extend ko naman yung kukulangan ko pa sa aking magulang. At saka at the same time, giving added value and importance to our elders. Kasi yun ang gusto ko matutunan ng mga bata eh. Ngayon kasi nakakaligtaan na ng mga kabataan yung halaga ng mga matatanda sa pamayanan natin. Hindi mo naman masisi, dala ng, siguro mas marami silang oras manood, or maglaro, or because of technology, minsan nakakaligtaan na nila. Di ba, ewan ko kung nakaka-experience kayo nito, di ba sa bahay, parang dinadaanan ka lang. Nihan, ni kabatiin. So nakakaligtaan na. So I want to inculcate to the the young ones, the youth of Manila, and continue to be Filipino. Because if there is one good trait or values of being Filipino as human being in the world, we as Filipinos, not only Manileños, as Filipinos, we continue to give value and importance and love and care for our elders. Yun ang uniqueness. Alam mo, sa Estados Unidos, pag ganyan-ganyan na edad mo, lalo't kumukunti na lang ang birthday mo, ilalagay ka na sa bahay ng kung ano man, at doon ka na mag-isa. Eto, napansin niyo ba? Ewan ko nanonood kayo sa social media. Di ba may post? Kilala niyo si Bruce Willis, di ba? Sikat. Mayaman. Makisig. Noong nagkasakit, ayun, dinadala sa alagaan ng mga matatanda. Buti na lang, Demi Moore, yung dati niyang asawa, took care. Sa kanila, ang matanda, para bang, tapos ka na, pahinga ka na. Sa atin, hindi. Hanggang dulo, hanggang huling hininga ng mga matatanda natin, ipinararamdam natin sa kanila yung pagmamahal. Yung simple joy. Period of time and affection. Yun ang kailangan maunawaan ng kabataan ngayon. Bakit? Tatanda din kami. Una-una lang yan. But there will come a time we're gonna get old. At remember,
may kasabihan ng mga matatanda at mga guro sa paaralan. Kung ano ang tinanim mo, siyang aanihin mo. And that's why I don't like, ayaw ko na magkaroon ng komunidad sa ating syudad na ikinikipit palikat na lang yung mga matatanda na. Kaya ako'y talaga loobin nawa ng Diyos na bigyan ako ng lakas ng pangangatawan at kakayanan. Sa maliit naming kaparaanan, patuloy namin ipararamdam ng pamahalang lungsod ng Maynila under my watch on how we care and love our senior citizen in the city of Manila. O mga good news tayo. Kasi maraming bad news eh. Baka mamaya umulan, may bad news na naman. Baka bumaha eh. Good news. Siyempre, bago na pustiso, buka-buka na ang mga ngiti with all the confidence in you. Maya-maya, paglabing-labing na. Pwede na ulit laps to laps. Sa inyo mga kabiyak sa buhay. Now, but kidding aside, okay. Sa September 8, oh no. What happened muna yesterday? Yesterday, natanggap niyo na ba yung gatas? Meron na. Kasi meron pa tayo mga ilang barangay na hindi pa nabibigyan. But don't worry, it's gonna happen. Remember, sabi ko, nung nasa mga sinihan tayo, sabi ko? Dati, plastic. Sabi ko, ayun, naalala ko. Sabi ko, basta yan, pag pinalad ako, gagawin kong lata yan. Natanggap niyo na ba? Pagpapasensya niyo na, basta ako itutuloy-tuloy ko. Kahapon, nagsimula na rin maibalik yung pangalawang pangako ko. Nagsimula na yung birthday cake sa lungsod ng Maynila. Tapos, yung birthday cake, aatras yan. Ibig sabihin, simula ako yung maupo, July 1. Kahapon nagsimula, September 2. Ngayon, wala pong 100 days. Hindi, lahat gagawin ko, may awa ang Diyos. Sinabi kong patras, ang implementation yan, hindi September 2, hindi September 3, hindi September 4. Starting July 1. Ibig sabihin, aatras tayo, hahabulin ko yung aking sinimulan ng pagmumuno. So lahat na may birthday ng July 1, July 2, 3, 4, 5, 6, August, until maging updated. Plus, yung daily na may birthday, ibibigay na yung cake sa kanya-kanya yung tahanan. May birthday cake na. Kahapon, nagsimula tayo. Isang araw lang, Isang araw lang. Umabot tayo yung almost 1,100 senior citizen. Hindi na. Saka, ibang flavor. Saka gusto ko makita nyo yung design. Elegante. It's a small token. As I have been saying many times, it is not the amount. I've been telling those politicians, it is not the amount. It is not how much. It's the act itself. Don't be confused. Sabi ko sa kanila nung araw. Yung pag ang tao, hindi mo naman yan, don't underestimate the people in understanding things. It is about the thought and the act of it. Sabi ko. So, nag-umpisa na yung birthday cake. That's one. Tuloy-tuloy na yan. Yorme, birthday ko June 30. Huwag ka mag-alala next year. Birthday ko January 1. Ito January 1, meron na. August 1, meron.
meron yun. Kasi nga, paatras. Tapos aabante. Ayan, ha? That's one. That's two. Three. Abangan ninyo, naggagayak na ako. May konti kaming pamasko sa inyo. Ulit. Nagano talaga ako. Para ako, anong tawag ng mga matatanda natin nung araw? Yung pera nasa panyo. Nagsisilid ako lagi. Nagtatabi ako unti-unti, iniipon ko. Basta meron kayo sa akin. Pagdating ng Pasko. Nakita ko nga yung isa, nung inaprobahan ko yung design, sigurado ako, yung dalawang bagay na yun, yung isa magagamit nyo tuwing umaga. Sigurado ako yung isa, magagamit nyo kahit nasaan kayo. Lalo na sa mga senior citizen natin. Now, third, gusto kong ibalita. Meron tayong MRI machine. Meron tayong CT scan machine. Gusto ko lang mag-survey kasi gusto ko makita yung damdamin ng tao. Sino dito ang nakakaalam na meron tayong MRI machine? Except na yung sinabi ko. Sino nakakaalam na may MRI machine tayo? Taas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5. So, ngayon nyo lang nalaman na meron tayong MRI machine sa ospital ng Maynila. Ngayon lang. Nung first term ko, nung binigyan ninyo ako ng pagkakataon, di ba tinayo natin yung ospital ng Maynila? Meron yun MRI machine. Sino nakakalam doon sa bagong ospital ng Maynila, merong CT scan machine? Taas ang kamay. 1, 2, 3, 4. So, hindi nyo rin alam. Meron tayong MRI machine, meron tayong CT scan machine. Ang halaga niyan, by the hundreds of millions. Ganun kamahal yan. Di ba, pag nagpapa-CT scan ka, 5 bulig, 7 bulig, 10 bulig. No? Pag nagpapa-MRI machine ka naman, 15,000, 30,000, 40,000. Meron po tayo. Sabihin ninyo sa inyong mga anak kung sakasakaling mga kailangan. Nandiyan dyan, operational. Pera nyo. Pera nyo yun. Ipinangutang ko yun eh. Kasama yun sa utang eh. Gamitin ninyo. Kaya sabi ko nga, di ba, kahit na anong pagpapako nila sa akin sa krus nung nakaraan, hindi ako mayang ipangutang, ipanghiram para sa taong bayan. Because that's who we are as a parent. Gagawin mo lahat para mairaos mo ang iyong mahal sa buhay. Tama ba? Meron tayong mammogram. Digital mammogram sa ospital ng Maynila. Kaya ko yan ikinukwento ngayon, hindi para kung ano pa man. Ang importante sa atin, malaman ng tao, meron pala kaming ganun. Anak, huwag mo nang gastusin yung ipon mo. 10,000, kailangan natin ng pera. Punta ka na lang sa ospital ng Maynila. Meron naman doon. Eto, mahuhulog kayo sa bangko. Kasi ito, lalo na kayo. Naku, itong edad na to, no, Grace, no? Most likely. Pag dumating ka ng Tasikwen, pataas. Customer ka na nito. Ito, ha? Alam nyo ba, meron tayong cat lab. Ano yun, Yorme? Para sa pusa? Cat lab? Hindi po. Again, nung unang termino ko, nagtatag tayo sa ospital ng Maynila. Bumili tayo ng mga makina, katulad ng cat lab. Yorme, para saan yun? Sino ang nakaranas na o may kakilalang nakaranas na ng angiogram? Wala. Matitibay ang mga puso nyo. Good. Nag-angiogram yun. Ang mahal. Tama, Grace?
Totoo. Magkano angiogram? 30,000, 50,000, 80,000. Hindi ka pa ginagamot, namamatay ka na sa presyo. Kasi diagnostic pa lang eh. Dinadiagnose ka pa lang. CT scan, dinadiagnose ka pa lang. MRI, dinadiagnose ka pa lang. Hindi ka pa ginagamot. Diagnostic equipment pa lang. So, angiogram would cost a citizen 30,000, 50,000, 80,000. Mamalas-malas mo. Kailangan kang i-angioplasty. Ano naman yung angioplasty? Yung lalagyan ka ng goma. Kumbaga sasakyan, i-overall ka. Yung bara, lalagyan ng goma. O yung pampabuka sa mga ugat-ugat. Tanong, magkano ang angioplasty? 300,000, 500,000. Pag gano'n, machempo-chempoan mo pa, 1 million pesos. Ganon. Kaya yung ibang matatanda, ikinikipit balikat na lang. Okay na yan. Mamamatay ako. Pag oras ko na. Kasi ayaw niya ng gumastos para maging pabigat sa kanyang anak. Yun ang typical Pilipino eh. Alam mo talagang magulang, gagawin ng lahat para sa anak niya. Kulang isakripisyo niya ang sarili niya. 3 years ago na yun. 3 years hindi gumana. Hindi na patakbo. O ngayon, ang good news ko sa inyo, September 8, bubuksan na ang cath lab sa lungsod ng Maynila. Mag-uumpisa tayo angiogram. Kasi ang gumagawa ngayon sa gobyerno, PGH at saka Heart Center, national government. Magiging katulong tayo nila. Bakit? May sarili tayong pasilidad. In fairness to them, tinitraining naman nila tayo. Magiging partner naman nila tayo. Habang tayo, ginagamit natin yung angiogram concept o diagnostic way, matututo tayo maging mag-angioplasty. Tanong, Yorme, magkano? Kasi sa private, 30,000, 80,000. Magkano sa Maynila? TY. Wala. Uusugin nyo lang yung doktor. Masyado masakit yung injection na. Kidding aside, TY. Why? Pera nyo rin yun eh. Binayad nyo rin na buwis yun. Sinisinop ko lang. Dinadala ko lang sa mga importanteng bagay na kapakipakinabang sa tao. Diretso. If we can extend a life, we extend happiness inside the household. Yeah? If we extend a life to the economic driver of a family, just imagine the value of it. Kaya ako, sa totoo, wala akong pakialam gumastos ng milyon-milyon sa isang tao. Mabuhay lang siya. Yung pera mawawala, yung buhay pag nawala, hindi mo na maibabalik. Kaya, if there is a chance to extend the life and bring quality of life, yung kalidad ng pamumuhay sa iyong mamamayang mapabata, mapamatanda, o katamtamang edad, yung quality of life, yun pangarap ko sa mga taga Maynila. Kasi totoo yung sinabi ni Chi, gusto ko tumangos ang ilong niyong lahat. Gusto niyo ba nosebleed? Charot. I want you to be proud of all your life and experience. Ngayon lang kayo makakita,
kahit pa paano, bago magpantay ang paa nyo, bago pumikit ang mga mata ninyo, makakita kayo. At least, lilisan ako sa mundong ito. Alam ko, yung pamahalaan, aalagaan ang mga mahal ko sa buhay. That I want you to be. Dahil may gobyerno na sa lungsod ng Maynila. I want you to smile. Show them your beautiful smile again. Kaya, simple. Balik ngiti. Smile is a universal action. Even without saying a word, a person seeing you will see you a happy person with your smile. Parang close-up lang yan. So I'm happy, and I would like to congratulate our dentists. Thank you very much sa ating mga dentists. Thank you, MHD, for going out of your way kay Tatay. Because you cannot and physically challenged, you went out of your way, giving and putting extra mile with your work. I'm proud of you, Manila Health Department. So muli, sa mga minamahal kong lolo at lola, I love you. Basta, ikamusta ninyo ako sa inyong mga partner, ha? Wala na partner? Sino bang dala na? Dala-dala? I will see you soon. Yung allowance natin sa October, ha? Nakalimutan ko pa. Alam ko, yun ang hinihintay. Pero ibabalik ko lang sa dati, ha? Kung ano lang yung kaya natin. Diba? Gagawa ko ng paraan yun. Basta gagawa ko paraan. Tapos, ganito ulit, ha? Binalik ko na rin yung rule. Butante, hindi butante. May sakit o wala. Diba? Sinimplihan ko lang yung kwalifikasyon. Residente lang at edad. Tapos na. May pension na. Wala nang pipili. Mahirap, middle class, mayaman. Sa Maynila, pantay-pantay, may pension sa lungsod ng Maynila. Okay? At sasagutin ko na rin yung katanungan ninyo. Yorme, paano pag hindi ko nakuha sa araw ng payout? Kasi dati forfeited, di ba? Katulad ng sinabi ko rin, kasama ko si Chi. Ano sinabi ko yun? Ano sinabi ko? Pag hindi mo nakuha, maglulubi-lubi tayo. Alam niyo yun? Enero, Febrero, Marso, April, Mayo, Junio, Julio, Agosto. Lubi-lubi. Ibig sabihin, manong hindi mo makuha yung Enero hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, kasi quarterly ang bigayan, di ba? Pagdating ng Disyembre, buo mong makukuha. Tama ba? Walang forfeited. Yorme, may utang ng Maynila sa amin. 3 buwan. Yung ginawa nung nakaraan, 3,000 din yun. O 1,000. Kasi sinabi ko sa iyo, di ba, sa umpisa lang yan. O binigay first quarter. No second quarter, pero I still love you kasi hindi kayo nagpabola sa kanila. Now, kaya lang batas yun. Yorme, batas yun eh. Sinasabi ng batas, dapat may 1,000 kami. Ang tatawagin natin dyan, sige. Ang unahin ko muna, ang ginagawa ko ng paraan ngayon, in fact, hanggang ngayon, ginagawa ko ng paraan, July, August, September, at 500. Para alam lang natin, total,
Para marami kayong kwento pag-uwi. Oh. I mean, kasi mga katanungan to sa isipan natin, katanungan ng kapwa natin si. Unahin ko muna, July, August, September. Ang bigayan, first week of October for that quarter. Okay. Halimbawa lang, naku, Diyos ko, cross finger, nakaluwag tayo. Yung 3,000 na inutang sa inyo ng nakaraan, kikilalanin ko yun. Patas yun. Tanong, kaya ko bang ibigay? Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng? Hindi. Hindi ko kayang ibigay sa ngayon. Sa ngayon. Halimbawa nga, in a good day, may konti tayong extra. Yung 1.5 ng July, August, September, pwede kong samahan ng isang 1,000. Nagigets nyo ano yung plano ko? Bombay. Drops. Kung kaya. Pag hindi naman kinaya, susunod na quarter. Pag kinaya, ganun ulit susunod na quarter. Hanggang mabayaran ng syudad ang kanyang obligasyon sa kanyang mga senior citizen. Tama ba? Fair? Fair. Basta, ang minimum minimum. Huwag niyo muna asahan yung maximum. Asahan niyo muna minimum. 1.5. Normalization mo na. Pero pag may awan Diyos sa kaluwag, dagdag lang. So, yun gusto ko na, butit naalala ko bigla. Kasi kayo naman talaga ang nagtatanong. So, muli, mga nanay tatay ko, mag-iingat kayo. Sa Maynila ngayon, pahabaan ng buhay. Kasi spoiled ang mga lolo't lola ko, nanay at tatay ko. I want you to enjoy. I want you to enjoy this government. I want you to feel that you are being valued and being given importance. Tapos, dadami na ulit ang trabaho para sa senior citizen. Nagbabalikan na yung mga kumpanya. Marami nang na-hire. Kahapon, McDonald's na naman. So, sino gusto magtrabaho ba? O yan. Basta malakas. Paano lalakas? Bibigyan ko pa kayong issue. I love you! Ingat kayo. Pagpalain nawa kayo na. Oh my God. Thank you, Lord. Manila! God first. Okay,